Magandang hapon sa lahat. Masayang makita kayong lahat. Ang sarap laging makita ang grupong ito sa ikalawang serbisyo. Huwag mo sabihin sa unang serbisyo, pero kayo ang paborito ko. Oo, kahit papaano. Okay, kaya ngayon, batay sa Genesis Kabanata 5, mga talata 1 hanggang 5, ibabahagi ko sa inyo ang isang mensahe na pinamagatang, ano ang ginawa ni Adan sa labas ng Harding ng Eden? Sana lahat ay may handout. Ito ay isang 2 pahinang handout. Kaya ito ang ating pangalawang lektura sa kasaysayan ng Redemption Academy. At ngayon, pinag-aaralan natin ang talaang kanan ni Adan sa Genesis 5. Sige, kung bibigyan ko ng subtitle ang genealogy na ito o ang pag-aaral na ito, sasabihin kong tungkol ito sa pagtuklas kay Jesus. Sa mga talaang kanan sa lumang tipan, ibig kong sabihin, masasabi natin ang pagtuklas kay Jesus sa lumang tipan at magiging isang lubang kawili-wiling bagay din iyon. Gayunpaman, ang pagsasabing matutuklasan natin si Jesus sa mga talaang kanan ng lumang tipan ay isang bagay na sa palagay ko ay hindi pa nagagawa ng sino man noon. Iyan ang hatid sa atin ng seryeng History of Redemption. Kaya naisip mo na ba kung ano ang ginawa ni Adam? Matapos siyang palayasin sa Hardin ng Eden. Lahat, hindi lahat, pero maraming tao, karamihan sa mga tao ay alam kung ano ang ginawa ni Adan sa Hardin ng Eden. Tama ba? Tungkol saan ang Hardin ng Eden, ano ang ginawa niya roon, anong pagkakamali ang nagawa niya, at pagkatapos ay pinalayas siya. Ngunit, hindi maraming tao ang nakakaalam kung ano ang ginawa niya sa labas ng Hardin ng Eden dahil hindi ito malinaw na nakasulat sa Biblia. Pero kung babasahin mong mabuti ang Biblia, mauunawaan mo ito. At ang sagot dyan ay nasa Genesis Kabanatang 5 na siyang talaan ng lahi ni Adan. Kaya tingnan natin yan. Bilang una, anong ginawa ni Adan sa labas ng hardin ng Eden? Nagsisi si Adan. Pinagsisisihan ng blanco. Nagsisi si Adan. Ganito siguro kung gusto mong maging technical. Medyo nagsisi rin siya bago siya pinalayas. Pero sa tingin ko, naiintindihan mo na ang gusto kong ipahiwatig. Kaya nagsisi si Adal. Kung titingnan mo ang Genesis Kabanata 5, talata 1 hanggang 3, nakasaad na si Adan ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. At pagkatapos sa talata 3, sinasabi nito na ang imaheng iyon ay naipasa sa kanyang ikatlong anak na lalaki, si Seth. Kaya hindi nito binabanggit ang pagbagsak ni Adan. Hindi nito binabanggit ang kanyang kasalanan. Sinasabi lamang nito na siya ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos at ang wangis na iyon ay naipasa kay Seth. Pero alam natin yan, sa pagitan, si Adan ay nahulog, siya ay nagkasala, sinuway niya ang Diyos at siya ay pinalayas sa Hardin ng Eden. Ngunit hindi iyon binabanggit sa talangkanan ni Adan. At ang dahilan niyan ay dahil naniniwala akong nagsisi siya. Dahil kapag nagsisi ka, sinasabi sa atin ng Biblia na buburahin ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. Kakalimutan ito ng Diyos. Itatapon niya lang ito sa dagat. At mapapatanong ka, anong kasalanan? Wala akong maalala na kasalanan. At iyon nga ang nangyari kay Adam. Walang nabanggit na kasalanan sa kanyang talaang kanan, hindi ba? Kaya, naapektuhan ba ng pagbagsak ni Adan ang wangis ng Diyos? Sige, kailangan nating pag-isipan yan. Nung nagkasala ka, nung nahulog si Adan, nanatili ba ang wangis ng Diyos na nasa kanya? Hindi, di ba? Dapat naapektuhan ito. May nangyari siguro rito, di ba? Ngunit ang nangyari ay dahil nagsisi siya, ang wangis ng Diyos sa kanya ay nabago. Yan ang blanco doon. Mirin nyo. Kaya pag-usapan natin na to. Ano ang wangis ng Diyos? Ang Diyos ay espiritu? Hindi naman siya physical na nilalang, di ba? Kaya kapag pinag-uusapan natin ang wangis ng Diyos, hindi natin pinag-uusapan ang itsura niya, di ba? Kaya ano ang wangis ng Diyos?
Ang kasaysayan ng pagtubos ay nagtuturo sa atin ng apat na aspeto ng imahen. Ang una ay ang moralidad. Imahe, moral. Ang mga tao ay may moral na pagkatao, hindi ba? Alam natin kung ano ang tama, alam namin kung ano ang mali. Kung may gagawin tayong mali, ano ang mangyayari? Nakakaramdam tayo ng pagkakasala, di ba? Dahil iyan ang moral na imahe. Itinanim ng Diyos sa ating lahat ang isang konsensya. At ang konsensyang iyan ay laging nasa panig ng Diyos. Kaya naman nasusugatan tayo kapag may nagawa tayong mali, di ba? Iyan ang moral na imahe ng Diyos, ha? Pangalawa ay ang intelektual o isang makatwirang imahe. Ang mga tao ay mga intelektual na nilala. Rasyonal tayo, maaari nating isipin. Sinusuri namin, kaya pa nga natin lumikha, di ba? Iyan ay isa pang aspeto ng wangis ng Diyos. Ang Diyos ang manlilika na siyang lumika ng sangsinukob. Kaya sinundan namin siya. At ang pangatlo ay ang espiritual na imahe. Sa Juan 4:24, sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos ay espiritu. Kaya nga, tayong mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa espiritu at sa katotohanan. Kaya kung wala kang espiritu, hindi mo masasamba ang Diyos. Meron tayong espiritu. Kaya nga natin masasamba ang Diyos. Yan ang espiritual na imare. At ang huling bahagi ay ang larawang ng Diyos na makikita sa katawan. Maging ang ating mga katawan ay sumasalamin sa wangis ng Diyos. Maraming tao ang nag-iisip na ang katawan ay isang masamang bagay na kailangan nating alisin. Pero hindi naman ganoon. Ang katawan ay nasanay sa kasalaan, oo. Pero ganun lang pala dahil nahulog tayo. Ngunit nang tayo ay likhain ng Diyos, nilikha niya ang katawan upang maging isang mabuting bagay. May isang bagay na dating ginagawa ang kalooban ng Diyos, tama ba? Para sa kabutihan at mga kasangkapan ng katuwiran. Kaya ang tanong na dapat nating itanong ay ito. Bilang mga taong nagkakasala, taglay pa rin ba natin ang wangis ng Diyos o wala na? Ano sa tingin ninyo? Nang mahulog si Adan, ano ang nangyari sa kanyang wangis? At kahit ngayon, bilang mga makasalanan, halimbawa, hindi lamang mga mananampalataya, kundi mga hindi mananampalataya, mga taong hindi naniniwala sa Diyos na hindi naniniwala kay Jesus, mayroon pa rin ba silang wangis ng Diyos sa kanila? Tingnan ang apat na bagay na to. Ano sa tingin mo? Ang sagot ay oo at hindi. Meron silang mga larawang ito, ngunit sila ay tiwali. Kaya, imaheng moral, may moralidad ba ang mga hindi mananampalataya? Oo, pero perpekto ba ito? Hindi, sira yan, di ba? Nasira na ito. Intelektual at makatuwirang imahe. Mayroon ba niyan ng mga hindi naniniwala? Eh, meron din tayo niyan, pero hindi perpekto, di ba? Sira na. Kaya ngayon, may mga bagay akong nakakalimutan. Pumasok ako sa kusina. Parang ako, bakit nga ba ako napunta rito, di ba? At iniisip ko, nasaan na yung salamin ko? Di ko alam, di ba? At pagkatapos ay lalaktaw ako sa numero 4 dahil babalik tayo sa numero 3. Ang larawan ng Diyos na makikita sa katawan ay naroon pa rin. Kaya nasa atin pa rin ang wangis ng Diyos, ngunit ito ay nasira na. Gayuntaman, ang numero 3 ang siyang magpapasya. Ito yung naiiba. Bilang mga makasalanan, kapag ikaw ay nagkasala, nang si Adan ay nahulog, anong nangyari? Nilisan siya ng Espiritu ng Diyos. Ang espiritual na kamatayan ay unang dumating sa kanya. Kaya sa Genesis 6, talata 3, ganito ang sinasabi, nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi mananahan sa tao magpakailanman sapagkat siya'y laman. Ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Kaya ito ang tinutukoy ng Diyos tungkol sa mga tao bago ang paghatol sa pamamagitan ng baha. Nang makita ng Diyos ang mundo, nakita niya kung gaano ito kasama, kung gaano ito puno ng kasalanan. At ngayon ay sinasabi niya ang katotohanan ng nangyari pagkatapos mahulog si Adan. Nang magkasala si Adan, ano nga nangyari? Umalis ang espiritu ng Diyos. Dahil ang makasalanang tao ngayon ay laman lamang. Patay na ang kanilang espiritu. Sige,
Kaya ibig sabihin niyan ay mayroon nito ang mga hindi mananampalataya. Tatlong imahe, moral, intelektual at ang imahe ng Diyos na makikita sa katawan. Ngunit may isang bagay silang nawawala na siyang espiritual na imahe. Kung hindi ka naniniwala sa Diyos, ang espiritual na imahe ng Diyos ay wala sa iyo. At paano mo mababawi yon? Paano yung nabawi ni Adam? Nabawi niya ito sa pamamagitan ng pagsisisi. Kaya tingnan natin ang mga gawa kabanata 2, talata 38. Sinasabi nito, sabi ni Pedro sa kanila, mangagsisi kayo. At ang bawat isa sa inyo ay magpapabautismo sa pangalan ni Hesukristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, bahagi iyan ng Diyos na may tatlong persona. Tama ba? Inatanggap mo ang Espiritu ng Diyos. Inatanggap mo ang Diyos mismo sa iyo. Iyan ang larawan ng Diyos. Iyan ang espiritual na imahe ng Diyos, hindi ba? Kaya taning ang mga tumanggap ng Ebanghelyo kay Kristo at nagsisi ang may espiritual na imahe sa kanila. Tama? Ang lahat ng iba ay may moral na imahe, intelektual na imahe, imahe sa katawan, ngunit wala silang espiritu. Kaya, ang linyang iyon doon, gayon pa man, ang pagsisisi ay nagpapanibago sa espiritual na imahe. Ayan ang blanco. Espiritual na imahe ng Diyos. Okay? Sige. Susunod na punto, numero 2. Ano ang tunay na pagsisisi? Ano ang pagsisisi? Kaya ang pagsisisi ay hindi lamang basta pagkaramdam ng kalungkutan. Hindi ito basta-bastang panghihinayang. May nagawa kang mali, pasensya na, masama ang loob ko. Hindi ko dapat ginawa yon. Ang pagsisising iyan ay hindi pagsisisi. Ayon sa Biblia, ang pagsisisi ay dapat kasama ang buong pagkatao na siyang ano, kasama ang ating talino, ang ating emosyon, at ang ating kagustuhan. Ito ang bumubuo sa buong pagkatao, tama ba? Tayo ay intelektual, tayo ay emosyonal, tayo ay mga nilalang na may kusang loob. Kailangang magsama-sama ang tatlong bagay na to upang maganap ang tunay na pagsisisi. At isa pa, ito ay isang mahalagang bahagi rito. Ang tunay na pagsisisi ay dapat na maging tugon sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya hindi lang ikaw ang nagsisisi sa ginawa mo eh. Nagsisimula ang pagsisisi kapag dumating sa iyo ang salita ng Diyos. Naririnig mo ito at napagtanto mo kung ano ang iyong nadawang mali at ito ay magpapahamak sa iyo. Ayan ang simula ng pagsisisi. Kaya ito, ang pagsisisi ay palaging pinasisimulan ng Diyos, hindi ng aking sarili, okay? Kaya ibig sabihin niyan ay kailangan natin ng biyaya ng Diyos para makapagsisi. Kaya halimbawa, si Judas Iscariote, tama ba? Ang traidor. Ang traidor. Sinasabi ng Biblia sa Mateo 27, talata 3 na pinagsisihan niya ang pagbebenta kay Jesus. Masama ang loob niya kalaunan, di ba? At gusto niyang ibalik ang pera, di ba? Dahil masama ang pakiramdam niya. Nakaramdam siya ng panghihinayang, ng pagsisisi. Pero sinasabi ng Biblia na hindi iyon pagsisi. Hindi ang Diyos ang magpasimula nito. Kaya hindi siya binigyan ng Diyos ng biyaya upang tunay na makapagsisi. Iyan ang pagkakaiba. Kaya ang pagsisisi ay pinasisimulan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kapag dumating sa atin ang balita at ito ay tumatama sa ating puso at hinahatulan tayo nito, saka mo mapagtatanto, oh, ito ang aking kasalanan. Ito ang mali kong gawa. At nakakaramdam ka ng pagkawasak sa iyong puso at ikaw ay dumaing sa Diyos at nagpasya kang magbago. Ayan ang pagsisisi. Maya ganon ang nangyari kay Adam. Sige, kaya tingnan natin yan. Una sa lahat, si Adan ay mayroong intelektual na pagsisisi sa kanyang isipan. Tama ba? Kaya kapag tiningnan mo ang Genesis 3:12, narito, hindi pa siya nagsisisi, di ba? Sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo upang makasama ko, siya ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. Kaya dito, makikita mo na sinisisi ni Adan ang kanyang asawa at sinisisi ang Diyos. Diyos ko, bakit mo ako binigyan ng asawang ito? May isa pang batang babae dong. Hindi, wala. Anyway, kaya nga sinisisi niya ang asawa niya, di ba?
Hindi siya nagsisisi sa puntong gitong. Pero ang sumunod na nangyari, nako, may nalagtawan ba akong blanko? Oo, sa ibabang bahagi ng unang pahina, kaya ang tunay na pagsisisi ay nagsisimula sa pagbabago ng pag-iisip ng isang tao at dumadaan sa emosyonal na pagbabago at nagbubunga sa pamamagitan ng masusing pagbabago ng kalooban. Okay, iyan ang blanko. Kalooban. Okay? Kaya sa Genesis 3:12, hindi pa nagsisisi si Adan. At pagkatapos, sa Genesis 3:15, ipinahayag ng Diyos ang tinatawag na proto-ebanghelyo. Huwag mong hayaang matakot ka sa salitang ito. Ang ibig sabihin ng proto ay una lamang. Kaya ito ang unang pagkakataon na ipinangaral ang ebanghelyo. Sinasabi nito, at maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi. Dudurugin kanya sa ulo, at iyong dudurugin siya sa sakong. Kaya rito, kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa kanyang bini, ang bini ng babae, iyan ay isang propesiya tungkol kay Hesukristo. Darating ang binhi ng babae at dudurugin ang ulo ng ahas. Ayan si Jesus. Ito ang unang pagkakataon na si Jesus ay hinulaan at ipinangako sa Biblia sa Genesis 3:15. Ngayon, narinig ito ni Agam. At sinong babae nito? Ang asawa lang ni Adam ang babae rito sa oras na ito, di ba? Kaya pag-isipan mo ito, bago pa sinisisi ni Adam ang kanyang asawa. Kasalanan niya yon. Pinakain niya ako. Nagdala siya kamatayan sa aking pamilya. Mulit sinabi ng Diyos, hindi, ang kanyang inapo ang magiging Mesiyas. Darating siya at ililigtas kayo. At nang marinig ito ni Adan, ano ang sinabi niya? Sa tingin mo ba? Ano ang pinagsasabi mo, Diyos ko? Siya ang problema. Kailangan ko siyang palayasin. Hindi niya sinabi yun, di ba? Naniwala si Adan sa salitang ito. Naniwala siya sa proto-ebanghelyo. Kaya paano natin nalaman na naniwala siya? Sa Genesis 3:20, binago ni Adan ang pangalan ng kanyang asawa. Sinasabi, ngayon tinawag ng lalaki ang pangalan ng kanyang asawa na Eva sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Ang pangalang Eva rito ay literal na nangangahulugang buhay. Bakit ipapangalan ni Adam sa kanyang asawa ang buhay? Dahil naniwala siya sa sinaunang ebanghelyo. Ang bagong buhay na iyon ay darating sa pamamagitan niya. Dahil ang Mesiyas ay magiging isang inapo niya. Kaya pinatututunayan nito na naniniwala siya sa ebanghelyo. Dahil hindi naman niya binanggit ang pangalan ng pagkamatay niya, di ba? Siya ang nagdala ng kamatayan sa buhay ko. Hindi na sinabi yon. Kaya ibig sabihin niyan ay naniwala siya na si Kristo ay darating bilang binhi ng babae. Kaya tama yan, nariyan ang intelektual na pagsisisi. Nagbago ang kanyang pag-iisip. Kita mo? Akala ng marami ang pagsisisi ay pagkalungkot lang. Hindi lang iyon, higit pa ito. Una, kailangang magkaroon ng ganitong pagbabago ng pananaw. Kailangan magbago ang ating pag-iisip. Nagbago ang pag-iisip ni Adan. At ang patunay ay ang pangalang ibinigay niya sa kanyang asawa, ang bagong pangalan. At ang susunod na hakbang ay ang emosyonal na pagsisisi. Hindi. Ito ang pamilyar sa atin, hindi ba? Kapag nakagawa ka ng masama, pakiramdam mo ay nasasaktan ka, nakukonsensya, at masamang pakiramdam mo. Ang mga emosyong ito, bahagi rin yan ng pagsisisi. Kaya para kay Adan, ang emosyonal na pagbabagong ito ay dumating ng patayin ni Cain si Abel. Dahil alam ni Adan na ang kasalanan at kamatayan ay pumasok sa mundo dahil sa kanyang sarili. Tama ba? Sa mga taga-Roma 5, versikulo 12, malinaw na sinasabi sa makatuwid kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Sa gayon, ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sino ba itong isang lalaking nito? Si Adam yan, di ba? Siya ang naging sanhi ng pagpasok ng kasalanan sa mundo.
At dahil sa kasalanang iyon, ngayon ay nagselos ang kanyang nakatatandang kapatid o ang kanyang nakatatandang anak sa kanyang nakakabatang anak at pinatay niya ito. Kaya sa huli, si Adam ang may kasalanan noon. At alam niya yon. Kaya mo bang isipin nun? Kahit hindi niyo sinisisi ang sarili mo, bilang isang magulang, kung ang panganay mong anak na lalaki ang pumatay sa bunso mong anak na lalaki, nakakapanlo mo iyon, hindi ba? Pero medyo naiiba si Adam dahil alam niyang kasalanan niya iyon. Kaya talagang winasak siya nito sa loob-loob niya. At talagang emosyonal siya. Nagsisi sa Diyos. Kaya sa awit 34, talata 18, sinasabing ang Panginoon ay malapit sa mga pusong bagbag at inililigtas ang mga may pagsisisi. Yan ang nangyari kay Adan dito nang mamatay si Abel. Okay, yan ang kanyang emosyonal na pagbabago. At sa wakas, ang pagsisisi ni Adan sa pamamagitan ng kanyang kalooban ay dumating pagkatapos nito, pagkatapos ng emosyonal na pagbabagong iyon. Ikaw ngayon, determinado siyang baguhin ang kanyang buhay. At partikular na ipinapakita yan pagkatapos niyang ipanganak ang kanyang ikatlong anak na lalaki, si Seth. Kaya pinatay ni Cain si Abel. At pagkatapos ay umalis si Cain, tama ba? Umalis si Cain sa harapan ng Diyos, pumunta siya sa ibang dayan. Kaya sina Adan at Eva ay nag-iisa. At pagkatapos, pagkaraan ng ilang panahon, binigyan sila ng Diyos ng ikatlong anak na lalaki na pinangalan ng Seth. Sinasabi ng Biblia na si Seth ay ibinigay kapalit ni Abel. Mabuting anak siya, di ba? Kaya nung nakuha niya si Seth, ano sa tingin mong iniisip niya? Kita mo, bago kay Adam ang lahat ng ito, di ba? Dahil kakaalis lang niya sa Hardin ng Eden. Bagong-bago ang mga bagay na ito. Kaya napagtanto niyan na ang kasalanan ay naipapasa sa kanyang mga anak. Tama ba? Dahil si Cain ay isang makasalanan. Ngunit ang pananampalataya ni Adan ay hindi otomatikong naipasa kay Cain. Kaya ngayon, kasama na si Seth, napagtanto niya ito. Kaya iba ang gagawin niya. Determinado siyang gawin umano para ituro ang salita kay Seth, para maipasa ang salita kay Seth, at para maipasa ang pananampalataya kay Seth, para hindi na maulit ang ganitong trahedya sa kanyang pamilya. Ayan ang pagbabago ng kanyang kalooban. At iyan ay inihayag sa talangkangan na ito, sa Genesis Kabanata 5. Okay, ang pangalawang punto, ang ginawa ni Adan sa labas ng Hardin ng Eden. Ipinangaral ni Adan ang salita ng Diyos at ipinamana ang kanyang nabawing pananampalataya sa kanyang mga inapo. Ipinangaral ni Adan ang salita, nabawi niya ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsisisi. Tama ba? Nagsisi siya, nabawi niya ang wangis ng Diyos at ngayon ay ipapasa niya iyon sa kanyang mga inapo. Gagawin niya ito ng may pag-asa, ha? Dahil hindi ito natural na nangyayari. Pagkatapos ng pagbagsak, ang makasalanang kalikasan ay naipapasa mula sa magulang patungo sa mga anak kapag sila ay ipinanganak. Ngunit ang pananampalataya ay hindi otomatikong naipapasa. Kaya kahit na may malaking pananampalataya ang iyong mga magulang, hindi palaging magkakaroon ng malaking pananampalataya ang kanilang mga anak. Kailangan mo silang turuan. Kung hindi, wala silang anumang pananampalataya. Kaya ito ang ibig sabihin na to. Pagkatapos ng taglagas, dapat tayong lahat ay ipinanganak muli. Yan ang ibig sabihin nun. Kahit na tayo ay ipinanganak ng pisikal, hindi ba? Sa espiritual, nandun tayo. Ang makasalanang kalikasan ay nasa atin, pero walang pananampalataya. Kaya dapat tayong ipanganak na muli. At paano yung nangyayari? Sinabi sa atin ni Jesus, tama ba? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya bawat tao ay kailangang dumaan sa dalawang kapanganakan sa kanilang buhay upang maligtas. Kung minsan ka lang isinalang, hindi ka makakarating sa langit. Ang bawat tao ay kailangang magkaroon ng dalawang kapanganakan, isang pisikal na kapanganakan at isang espiritual na muling pagsilang. At sa simula, nilayon ng Diyos na ang mga magulang ang maging responsable para sa parehong kapanganakan. Ganun naman dapat sana, di ba?
Kaya kung ikaw ay ipinanganak sa isang pamilyang may pananampalataya, ang mga magulang ay dapat na upang ituro ang pananampalataya sa mga bata upang sila ay magkaroon ng espiritual na muling pagsilang. Pero alam naman natin na hindi naman laging ganun ang nangyayari, di ba? Ang muling pagsilang na yan ay kailangan dumating sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya sa 1 Corinto 4, versikulo 15, sinasabi, sapagkat kung kayo'y magkaroon ng di mabilang na mga tagapagturo kay Kristo, ay wala nga kayong maraming ama. Sapagkat kay Kristo Jesus, ako ang naging ama ninyo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Si Apostol Pablo ang nagsasabi nito, hindi ba? Sa simbahan sa Corinto, sabi ni Pablo, ako'y naging ama ninyo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Dahil itinatag ni Pablo ang simbahan sa Corinto, itinuro niya sa kanila ang salita, inalagaan niya sila, ipinagdasal niya sila. Kaya nga sila muling nabuhay, hindi ba? Ginawa iyon ni Pablo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Gayon din sa Santiago Kabanata 1, versikulo 18, sinasabi, pinili niya tayong ipanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng lahat ng mga nilalang. Kaya naman kailangang mangyari ito para sa bawat tao. Hindi sa sinapupunan ng ina, kundi sa labas ng sinapupunan ng ina. At determinado si Adan na gawing ito sa pagsilang ni Seth. At diyan nagsisimula ang palaangkanan sa Genesis 5. Kaya ginawa ito ni Adan dahil nabasa natin ngayon, di ba? Sa Genesis 5:3 na ikaw. Ipinasa niya ang nabawing imahe ng Diyos sa kanyang anak ni Seth. Ngunit, hindi lamang niya ito ginawa sa kanyang anak ni Seth, kundi ipinagpatuloy niya ito hanggang sa ito ay namatay. At nabuhay si Adan ng napakatagal, tama ba? Nabuhay si Adan hanggang 930 taong gulang. Kaya kung titingnan mo ang kalaangkanan sa Genesis 5, ang kalaangkanan ni Adan sa Genesis 5, mayroong itong mga pangalan at numero. Tama ba? Maaring mukhang nakakabogot sa iyo ang lahat ng mga pangalan at numerong iyon, ngulit maging ang mga pangalan at numerong iyon ay salita ng Diyos, tama ba? Dahil nasa Biblia ito, ang mga ito ay hindi nagkakamali at walang kapintasang salita ng Diyos. Kaya kailangan nating maniwala sa kanila. Kaya ano ang ibig sabihin ng mga pangalan at numerong iyon? Hayaan mong bigyan kita ng isang maikling kahulugan niya na. Kaya kung titingnan mo sa iyong balangkas, mayroon kang chart ng talaangkanan ni Adan. Sinasabi na si Adan ay 130 taong gulang nung ipinanganak niya si Seth. Si Seth ay 105 taong gulang nang ipinanak niya si Enos. Si Enos ay 70 taong gulang nang siya ay maging anak ni Kenan. At si Kenan ay 70 taong gulang nang ipanganak niya si Mahalaleel, tama ba? At si Mahalaleel ay 65 taong gulang nang maipanganak si Jared. At si Jared ay 162 taong gulang nang ipinangak si Enoch. At si Enoch ay 65 taong gulang nang siya'y maging anak ni Matusalem. Naku, hindi kayang tanggapin ng iPad ang mga numerong ito. Anong mangyayari dito? Okay, si Methuselah pala ay, well, ang ibig kong sabihin, pwede mong tingnan ang papel. Enoch, 65, Matusalem. Matusalem, 187. Lamek, Lamek, 182. Noe, di ba? Kaya anong ibig sabihin ng mga numerong ito? Kung dadagdagan mo, simula sa 130, tama, nung ipinanganak ni Adan ang kanyang anak, idadagdag mo ang lahat ng mga numerong iyon hanggang sa 187, pagkatapos ay makukuha mo ang 874. Kaya ang ibig sabihin niyan ay si Adan ay 874 taong gulang nung ipinanganak si Lamek. Si Lamek ang ikasiyam na henerasyong inapo ni Adan. Buhay pa si Adan nang ipanganak si Lamek dahil namatay si Adan sa edad na 930. Kaya't nakita ni Adan ang lahat hanggang sa ikasiyam na henerasyon. Sino wala ngang hindi niya nakita. Nakilala ni Adan si Lamek at nanirahan kasama niya sa loob ng 56 na taon. Yung blanco dyan,
Sa ilalim ng chart, kapag ginalkula mo ang mga numero sa talangkangan, makikita natin na si Adan ay namuhay kasabay ng kanyang inapo sa ikasiyam na henerasyon, si Lamech, sa loob ng 56 na taon. Ang blanko ay 56. Kaya hindi lamang sila namuhay ng sabay-sabay, kundi patuloy na ipinangaral ni Adan ang salita ng Diyos at nagturo hanggang kay Lamech. Kaya tingnan natin ang Genesis 5, mga bersikulo 28 at 29. Nandun yan sa papel, umi. Ganito ang sinasabi, nabuhay si Lamech ng 182 taon at naging ama ng isang anak na lalaki. At tinawag niya ang kanyang pangalang na Noe, na sinasabi, ito ang magbibigay sa atin ng kapahingahan mula sa ating gawa at mula sa pinagpagana ng ating mga kamay sa pagbangon mula sa lupang isinumpa ng Panginoon. Kaya anong ibig sabihin ng talatang ito? Ito si Lamech, pagkatapos ng ipanganak ang anak niyang si Noe, siya ang nagpapangalan sa anak niya, tama ba? Inangalan niya itong Noe at ibinibigay niya ang kanyang pangangatwiran kung bakit niya ito pinangalan ng Noe. Kaya may dalawang bagay na sinasabi si Lamech dito. Una, tinutukoy niya ang lahat ng paghihirap sa buhay, tama ba? Sinasabi niya na ang lahat ng pagdurusa at paghihirap ng buhay ay nagmumula sa sumpa na inilagay ng Diyos sa lupa dahil sa parsuway ni Adan. Ito ay naaangkop pa rin sa atin gaynon. Maraming tao ang nag-iisip, bakit bang daming masasamang nangyayari sa mundo? Bakit napakaraming kasamaan at pagdurusa? Bakit ba ang daming sakit sa buhay? Kung ang Diyos ay isang mabuting Diyos, bakit niya hinayaan itong mangyari? Hindi ang Diyos ang may gawa nito, kundi kasalanan natin ito. Lahat ng ito ay dahil sa pagbagsak ng tao. At iyan ang sinasabi ni Lamech dito. Dahil yan sa sumpa na nasa lupa, di ba? At saka ang pangalawang sinasabi niya ay umaasa siyang si Noe ang taong magpapalaya sa atin mula sa sumpang iyon. Tama ba? Sabi niya, ito ang magbibigay sa atin ng kapahingaan mula sa ating gawain at sa ating paghihirap, mula sa lahat ng kahirapan sa buhay. Ang anak na ito ang magbibigay sa atin ng kapahingahan. Kaya saan niya nakuha ang dalawang ideyang ito? Ginugunita lang ba ito ni Lamech? Siya ang nakaisip nito? Hindi, di ba? Siguro natutunan niya ito sa kung saan. Kaya pinangalanan ni Lamech ang kanyang anak na Noe na ang ibig sabihin ay pahinga. Ang unang blanko ay may pahinga. Ang pangalang Noe ay nangangahulugang kapahinahan o ginhawa. Umaasa siya na ang kanyang anak ang siyang magbibigay sa atin ng kapahingahan mula sa mga pagdurusang dulot ng sumpa. Yan ang Mesiyas. Yan ang binhi ng babae. Inakala niyang si Noe ang magiging bini ng babae. Kaya natutunan ni Lamech ang mga bagay na ito kay Adan dahil isinumpa ng Diyos ang lupa sa Genesis 3, talata 17, bago pinalaya si Adan sa hardin ng Eden. Dahil sa Genesis 3:17, sinasabi, nang magkagayoy sinabi niya kay Adan, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng kunong kahoy na aking inutos sa iyo na sinasabi, huwag kang kakain ngayon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Sa pagpapagal, kakainin mo ang bunga nito sa lahat ng araw ng iyong buhay. Kita mo, naroon ang lahat ng binanggit ni Lamech. Isinumpa ang lumpa, sumpa ang lupa. Sabi rito, sa pagpapagal, kakain ka. Binanggit yan ni Lamech, di ba? Kailangang magpagal dahil sa sumpa sa lupa. Umaasa akong si Noe ang magpapalaya sa atin doon. Natutunan niya ito kay Adan dahil pareho lang ang mga salitang ginagamit niya. At sa Genesis 3:15, sinabi ng Diyos, at maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong bini at ng kanyang bini. Siya ang dudurog sa iyo sa ulo, at ikaw naman ang dudurog sa kanya sa sakong. Dito, binanggit ng Diyos ang tungkol sa pagpapadala ng binhi ng babae na siyang wawasak sa sanhi ng kasalanan. Yan ang ahas, di ba? Ang ahas ang sanhi ng kasalanan. At ang kasalanan ang sanhi ng sumpa na nasa lupa, tama ba? Kaya natutunan niya ito kay Adaring. At umaasa siya marahil itong anak na lalaki, si Noe, na ikakaanak niya, marahil ay magiging ganito nga. Ang binhi ng babae na magpapapalaya sa atin mula sa sumpang ito. Kaya inaamin niya yung dalawang bagay na ito habang pinapangalanan niya ang kanyang anak.
At ang dalawang bagay na iyon ay nagsiwalat sa atin na sila Mek ay tiyak na nakilala at natuto kay Adan. Dahil wala nang ibang makapagturo niyan sa kanya. Kaya sa buong buhay niya, ang ginawa ni Adan sa labas ng harden ay, pagkatapos niyang magsisi, ipinangaral niya ang salita ng Diyos at ipinamana niya ang pananampalataya sa kanyang mga anak. At ang pangunahing nilalaman ng mensaheng itinuro niya sa kanila ay ito, na darating ang Mesiyas. Ang binhi ng babae ay darating upang palayain tayo mula sa sumpang ito. Kaya naman, naniwala roon ng lahat ng kanyang mga inapo at hinintay nila iyon. Kaya naman naisip pa ni Lamek na baka ang anak niya ngayon. At si Noe naman, di ba? Siya ang nagligtas ng mga tao mula sa baha. Kaya ipinapakita nito sa atin ang mahalagang nilalaman ng pananampalataya ng linya ni Seth sa Genesis 5. Ano ang pinaniniwalaan nila? Naniwala sila kay Jesus. Hindi nila alam ang pangalang Jesus, ngunit naniniwala sila na may darating. Darating ang bini ng babae. Kaya naniniwala sila sa pareong bagay na pinaniniwalaan natin ngayon, tama ba? Mula pa noong Genesis, Kabanatang 5, naroon na si Jesus sa talaan ng lahi. At kaya ipinasa nila ang pananampalatayang ito mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Kaya maiisip mo ba kung wala ang talangkanang ito? Isipin mo kung wala ang Genesis 5 sa Biblia mo. Ilabas mo na lang yan. Kaya mula Genesis 4, lumaktaw ito papuntang Genesis 6. Ano ang mangyayari sa Genesis 6? Sinasabi ng Diyos na ang mundo ay puno ng kasalanan, kaya hahatol ako gamit ang baha. Sa Genesis 4, makikita ang talangkanan ni Cain at ng kanyang mga inapo na siyang nagpalaganap ng lahat ng kasalanang ito sa buong mundo. Napakamarahas nila mga tao, di ba? At mga taong makasariye. Kaya kung wala ka pang Genesis 5, diretso ka mula roon sa baha. At ano ang mangyayari? Kung walang Noe, lahat ay mamamatay sa baha. Kaya kung walang Genesis 5, ibig sabihin ay walang ikaw at ako. Wala kami rito ngayon. Yun lang. Lahat sana ay namatay sa baha. Nakikita mo ba kung gaano kahalaga ang talangkanang ito? Kung titingnan mo ang talangkanang ito, isa lang ang tao kada henerasyon. Bawat tao, sabi nga, alam mo nagbabasa tayo ngayon, di ba? Si Adan niya 130 taong gulang nung ipinanak si Seth. Nabuhay pa siya ng 800 taon at nagkaroon pa ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Kaya marami pa siyang ibang mga anak na lalaki at babae na hindi natin alam. Nasaan sila? Si Seth lang ang mag-iisang magsisimpa. At pagkatapos ay naging anak ni Seth si Enos. At pagkatapos ay nagkaroon din siya ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Tila si Enos lamang ang nagsimba. Hanggang kay Lamek. Si Lamek ang ama ni Noe. Nagkaroon pa siya ng iba pang mga anak. Kaya may mga kapatid si Noe. Nasa loob ba sila ng arka? Hindi, di ba? Sinong nasa loob mo ng arka? Si Noe lamang, ang kanyang asawa, ang kanyang 3 anak na lalaki, at ang kanilang mga asawa. 8 tao, iyon lang. Wala sa loob ng arka ang mga kapatid ni Noe. Kaya ipinapakita nito sa atin na iisa lamang ang tao sa bawat henerasyon na tumanggap ng pananampalatayang ito at pagkatapos ay ipinasa ito sa susunod na henerasyon. Kaya naiisip ko ang talangakanan sa Genesis 5 na parang ganitong mahigpit na lubid. Sa pagitan ng dalawang matataas na gusali. Alam mo naman kung paano yan, di ba? At ang mga salamangkerong iyon, naglalakad sila patawid sa lubid na iyon. Kapag nadulas ka lang ng isang beses, mahuhulog ka, patay ka na. Parang ganon. Kung hindi lang basta-basta ipinamana ng isang tao ang pananampalataya, tapos na sana ito. Ngunit lahat ng 10 lalaking ito, buong tapat nilang tinanggap ang salita at ipinamana ito. Tinanggap ang salita at ipinasa ito. Hanggang sa wakas, isinilang si Noe. At sa Genesis 6:22, sinasabi nito, ginawa ni Noe ang lahat ng inutos sa kanya ng Diyos. Sinunod ni Noe ang bawat salita ng Diyos. Kaya nga niya itinayo ang arka.
Kaya ipinapakita nito sa atin kung ano ang kailangan nating gawin ngayon. Kailangan nating magkaroon ng ganitong uri ng pamumuhay. Una, kailangan nating magsisisi. Ang ibig sabihin nito ay tanggap mo ng salita at magsisi. Ibig sabihin, kailangan magbago ng pag-iisip, isang emosyonal na pagbabago, isang pagbabago sa ating kalooban. Ang pagbabago ng kalooban ay nangangahulugan ng pagbabago ng pamumuhay. Kailangan magbago ng lubusan ng ating buhay. At pagkatapos niyan, kailangan nating ibahagi ang pananampalatayang ito. Kailangan nating ipasa ang pananampalatayang ito sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid, sino mang makikinig. Hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Kaya, bilang konklusyon, ang kalaangkanang ito ay isang buod, buod, S-U-M-A-R-Y, buod ng buong kasaysayan ng pagtubos. Ayos lang. Kaya si Adan ang unang tao sa talaang kanan, tama ba? Si Adan ang unang tao. Ang huling tao sa talaang kanan ay si Noe. At sino si Noe? Kung titingnan mo sa papel mo, sinasabi sa Mateo Kabanata 24, versikulo 37, sinasabi nito, sapagkat ang pagparito ng anak ng tao ay magiging katulad ng mga araw ni Noe, hindi ba? Kaya't si Noe ay naglalarawan ng pagbabalik na Kristo, ang ikalawang pagparitong Kristo. Yun ang katapusan, di ba? Pagbabalik ni Kristo, iyon ay paghuhukom. Kaya si Noah ang lalaking iyon. Siya ang kumakatawan sa wakas. Kasi nung panahon niya, ang baha, dumating ang paghuhukom, di ba? Kaya sa palangkangan ng ito sa pagitan ni na Adan at Noe, makikita natin ang buod ng buong kasaysayan ng pagtubos. Ipinapakita nito sa atin kung anong dapat gawin ng mga tapat na mananampalataya. Kailangan nating magsisi, magbago ng pamumuhay, at ipasa ang pananampalataya. Kaya sinasabi, tinanong ni Jesus sa Lucas Kabanata 18, versikulo 8, pagdating ng anak ng tao, ano kaya ang kanyang makikita? Ang blanco ay pananampalataya. Makakapagpo kaya siya ng pananampalataya? Sa lupa, itinatanong sa atin ni Jesus ang tanong na ito. Kapag bumalik si Jesus, meron bang sino man ang maniniwala? Kung tayo ay tapat, tulad ng mga inapo ni Adan sa Genesis 5, kung gayon ay oo. Kung tapat nating ipamamahagi ang pananampalatayang ito, masasabi nating oo, may mga taong maniniwala na magkakaroon ng pananampalataya. Pero kung hindi natin ipapasa ang pananampalataya, maaaring hindi ang sagot, tama ba? Kaya iyan ang kailangan nating gawin. Iyan ang itinuturo sa atin ng talangkanang ito. At ang nilalaman ng pananampalatayang kailangan nating ipasa ay ang binhi ng babae, ang Mesiyas, ang Hesukristo. Kita nyo, simula sa Genesis, ipinangangaral na ng Diyos ang parehong mensahe. Si Hesukristo yan, di ba? Yan ang lahat ng nasa Biblia, si Hesukristo. Yan ang kailangan nating paniwalaan, yan ang kailangan nating ipasa. Kaya ito ang aking pag-asa at panalangin sa kasaysayang ito ng Redemption Academy. Na magkaroon tayo ng ganitong uri ng pananampalataya tulad ng lahi ni Seth na tayo ay magsisisi, magkakaroon ng pagbabago sa ating pamumuhay at ipapasa ang pananampalatayang ito. Upang masabi natin sa ating Panginoon, oo, pumarito ka, Panginoong Jesus. May mga tao rito na naniniwala sa iyo. Amen? Sige, magdasal tayo. Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong awa at biyaya. Ang salitang ito na iyong ibinigay sa amin ay ang salita ng simula, ang salitang lumikha sa sansinukop na ito. At ngayon ay itinanim mo ang salitang ito sa aming mga puso, kaya't nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, dahil tunay na hindi kami karapat-dapat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Gayunpaman, sa pamamagitan ng iyong masaganang awa at biyaya, ipinagkaloob mo ito sa amin ng walang bayad. Tulungan mo kaming tanggapin ang salitang ito sa pamamagitan ng pananampalataya, magsisi at magkaroon ng pagbabago sa pamumuhay. At tulungan mo kaming tapat na maipasa ang pananampalatayang ito sa sino mang makikinig upang sa iyong pagbabalik ay magkaroon ng pananampalataya dito sa lupa. May mga taong handang tumanggap sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa kasaysayan ng Redemption Academy.
Tulungan mo kaming tapat na dumalo at tanggapin ang salitang ito, hindi lamang para sa sertipiko, kundi para sa aming kaligtasan, para sa aming paglago ng pananampalataya, at para sa iyong kaluwalhati. Lubos kaming nagpapasalamat at habang ibibigay namin ang handog na ito sa iyo, Panginoon, alalahanin mo po ang bawat kamay na nagbibigay. Naway makapagbigay tayo ng may pusong nagpapasalamat, ng may pusong masaya. Naway ibigay din namin ang aming mga sarili sa iyo sa pamamagitan ng handog na ito upang ito ay maging isang handog na kalugod-lugod sa iyong paningin. Buksan po ninyo ang mga pintuan ng langit at ibuhos ang inyong mga pagpapala sa lahat ng aming mga pamilya sa Evergreen Church upang tayo magkaroon ng biyaya ng kayamanang dumarating ng walang kalungkutan. Lubos kami nagpapasalamat. Idinadalangin namin ito sa ngalan ni Kristo. Amen. Purihin ang Diyos ng ating palakpak.